Magandang araw sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat ng nakikinig ng mga kwento rito. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marvin. Call center agent ako dito sa Ortigas. At madalas kaming nakikita-kita ng mga kaibigan ko pagkatapos ng shift sa isang mall na may blue na logo. Itong kwento ko po nangyari noong Valentine's Day. Off ko noon kaya nag-decide akong manood ng sine. Mag-isa lang kasi may jowa ang mga tropa. Pagkatapos ng pelikula, mga bandang 1 AM, sarado na halos lahat ng tindahan pero bukas pa yung hallway papuntang basement parking. Tahimik na nun at halos wala ng tao. Habang naglalakad ako, ramdam ko na may nakasunod sa likod ko, yung tipong ingay ng sapatos na tumatama sa tiles. Halos kasink ng mga yapak ko. Paglingon ko, wala namang tao. Sabi ko baka echo lang. Pero nung bumilis ako maglakad, bumilis din yung tunog. Pagdating ko sa escalator pababa, tumigil ako. Doon ko siya nakita. Isang babae, mahaba ang buhok, nakaitim at sobrang putla. Nakatingin lang siya sa akin, tapos ngumiti. Ang hindi ko makakalimutan, sir, wala siyang mata, itim lang. Muntik na akong mapaupo sa takot. Dumiretso akong tumakbo pababa at tumawag ako ng guard. Ang sabi ng guard, hindi raw ako ang unang nakakita sa kanya. May mga nagre-reklamo raw sa babaeng yon na nagpapakita sa escalator. Dating employee raw ng mall, tumalon sa rooftop. Hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa mall na yon, iwas na ako sa escalator kapag mag-isa lang ako. Magandang gabi po, Sir Misterio, at sa mga nakikinig. Ako si Ruth, isang supervisor sa isang butik sa mall na may pulang logo dito sa Cebu. Gabi na yon, sir. Overtime ako kasi nag-audit ako ng mga stocks namin. Mga bandang 11:30 PM, sarado na ang mall. Kami na lang ng 2 janitor at isang guard ang naroon. Tahimik na yung buong mall at sarado na ang mga tindahan. Ang maririnig mo na lang ay yung ugong ng aircon at ang kaluskos ng mga map. Habang nagbibilang ako ng sapatos, may narinig akong mahina, parang humahagikik na tawa ng bata. Nagtaka ako kasi wala namang bata sa oras na yon. Nang lumingon ako sa gilid ng salamin, nakita ko isang batang lalaki. Nakaupo sa sahig, mga 5 o 6 na taon ata. Nakasuot ng maruming sando at shorts. Nakangiti siya at nakatingin lang sa akin. Bigla akong kinilabutan. Tumayo ako at lumapit pero nawala siya sa harap ko. Nagtakbuhan ng mga janitor nung marinig ang sigaw ko. Ang sabi nila, matagal nang nagpaparamdam ang batang yon. Anak daw ng isang babae na naaksidente sa parking area noon. Hindi na raw nakalabas ng buhay. Simula nung gabing yon, kahit supervisor ako, ayaw ko na magpaiwan mag-isa pag closing time. Lagi akong sumasabay sa mga guards. Hello, Sir Misterio, at magandang gabi rin sa lahat ng nakikinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang June, taga Baguio. Delivery rider ako at madalas akong naghahatid ng parcel sa isang mall na may blue na logo dito. Isang gabi, bago mag-undas, late na akong nakapasok sa delivery area kasi traffic. Mga bandang 10:30 PM na ata. Sarado na halos lahat. Kaya sa service elevator ako dumaan. Habang nasa loob ako ng elevator, bigla itong huminto sa 3rd floor kahit wala naman akong pinindot. Pagbukas ng pinto, wala naman tao. Madilim lang yung hallway, pero may narinig akong humahagik-gik na babae. Yung tawa niya parang mahina pero malapit. Kinabahan na ako nun. Pinindot ko agad yung ground floor. Pero bago magsara yung pinto, may kamay na pumigil. Maputla ang kamay na sobrang payat. Muntik na akong mapasigaw, pero mabilis ding nagsara ang pinto at bumaba yung elevator. Nang ikinuwento ko sa isang staff, ang sabi nila, may babae raw na nagtatrabaho sa mall dati na kinitil lang sariling buhay sa service elevator. Kaya daw madalas tumitigil mag-isa ang elevator kahit walang pasahero. Hanggang ngayon, sir, tuwing undas, hindi na ako naghahatid ng late deliveries doon. Magandang araw po, Sir Misterio, at sa lahat ng nakikinig.
Itago niyo na lang po ako sa pangalang Oscar. Maintenance crew sa isang mall na may red na logo dito sa Bacolod. Madalas akong ma-assign sa rooftop para i-check yung mga aircon units. Pero isang gabi, habang inaayos ko yung linya ng kuryente, may narinig akong naglalakad sa likuran ko. Mabigat ang hakbang, parang lalaki. Akala ko guard. Paglingon ko, may nakita akong lalaki na nakabarong. Pero basang-basa. Ang weird kasi sobrang tag-ulan noon. Nakatingin lang siya sa akin, tapos bigla na lang naglaho. Kinabukasan, kinuwento ko sa kasama kong crew. Ang sabi niya, noong early 2000 daw, may isang customer na nahulog sa rooftop parking dahil sa baha. Hindi na raw nakaligtas. Simula noon sir, kahit lalaki ako, ayaw ko nang mag-isa sa rooftop kapag gabi. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Misterio, at sa mga nakikinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Paulo, isang working student. Nagpa-part-time sa food court ng isang mall na may blue na logo dito sa Manila. Closing time yon. Ako yung naka-assign mag-ayos ng dining area. Pagkatapos kong punasan yung mesa, may nakita akong isang matanda lalaki na nakaupo sa isang sulok. Payat, nakabarong, parang pagod na pagod. Nilapitan ko siya at sinabing sarado na. Pero hindi siya sumasagot. Pagbalik ko kasama ang guard, wala na siya sa upuan. Sabi ng guard, maraming staff na raw ang nakakita sa kanya. Dating manager daw yun ng food court na biglang inatake at namatay sa mismong mesa na yon. Simula nun sir, kapag closing time, lagi kong iniiwasan ang sulok na yon ng food court. Kahit anong pilit, ramdam mo na parang may nakaupo pa rin doon. Magandang araw sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat ng nakikinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ramil. Security guard ako dati sa isang mall na may blue na logo dito sa Quezon City. Sir, normal na sa trabaho namin mag-grooving kahit 10 oras ng gabi. Pero isang beses, habang naka-duty ako mga bandang 2 AM, napansin kong bukas yung ilaw sa isang tindahan kahit alam kong nakalak na lahat. Dahan-dahan ako lumapit at sumilip sa salamin. Doon ko nakita na may isang babaeng nakaupo sa fitting area. Nakatalikod, mahaba ang buhok, nakasuot ng puting bestida. Akala ko empleyado na naiwan, kaya nilapitan ko. Pero nung bumakas yung ilaw sa hallway, bigla siyang naglaho. Kinabukasan, ikinuwento ko ito sa kasama kong guard. Ang sabi niya sa akin, ilang beses na rin may nakakita sa babaeng yon. Dati raw may customer na hindi nakalabas nang nagkaroon ng sunog noong late 90s. Doon mismo sa tindahang iyon siya natagpuan. Simula noon sir, tuwing magro-roobing ako sa floor na yon, lagi kong sinisigurong may kasama akong ibang guard. Hello po Sir Misterio. Magandang araw sa inyo at sa mga nakikinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lani. Cashier po ako sa isang malaking mall na may pulang logo dito sa Davao. Noong Undas 2019, nag-overtime ako dahil marami pang inaayos sa cash register. Sarado na yung mall, pero nagtagal ako hanggang 12:30 AM. Habang nagbibilang ng pera, may narinig akong mga yapak sa likod ng counter. Mabigat ang tunog, parang boots. Nang lumingon ako, may lalaking guard na nakatayo. Pero sobrang putla at may dugo sa uniforme. Napasigaw ako. Tumakbo yung janitor na nasa kabilang tindahan at tinanong kung bakit. Nung ikinuwento ko, bigla siyang natigilan. Ang sabi, may guard daw na namatay sa robbery incident ilang taon na ang nakakalipas. Doon mismo sa area ng cashier counter. Hanggang ngayon sir, tuwing Undas, laging may nagpaparamdam daw doon. Yung guard na nagbuwis ng buhay para protektahan ang mall. Magandang araw sa lahat, lalo na sa inyo, Sir Misterio. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Claire. Barista dati sa isang cafe sa mall na may blue na logo dito sa Pasay. Madalas akong closing shift, so ako ang huling umaalis. Pero isang beses, mga 11:45 PM,
Habang naglilinis ng counter, naramdaman ko may nakaupo sa isang lamesa. Nang lingunin ko, may lalaking naka-long sleeve, nakatungo, hindi gumagalaw. Kinausap ko siya, pero hindi siya sumasagot. Nang malapit na akong lumapit, biglang nag-flash yung ilaw ng kape at sa isang iglap, wala na siya. Naiwan lang yung upuang nakalabas, parang may umupo talaga. Nang ikinuwento ko sa manager ko, nalaman ko na matagal nang may mga staff na nakakita sa lalaking yon. Isa raw siyang businessman na nag-collapse sa cafe at doon na binawian ng buhay habang nag-aantay ng meeting. Kaya tuwing magsasara ako ng cafe, sir, lagi kong sinasara muna ang ilaw ng mesa na yon, parang respeto na rin.